Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. OMG, mga media nagulat. Tumistigo na si Ted Filon, walang takot, kinaladkad. Lisa BBM Risa. Nako, yan po ang ating alamin mga kababayan mula po rito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa social media. Ang di umano'y balita. Sikat na radio announcer and TV reporter Ted Filon tila sinupalpal si Senator Risa Hontiveros dahil kwinestyon nito ang ginagawang pag-iimbestiga ni Senator Risa Hontiveros at anong batas nga ba ang ginagawa nito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, dahil sa tila sunod-sunod na pagdinig ng Senado patungkol sa paglilitis sa religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy dahil di umano sa AWC. Eto mga kababayan, hindi po ito DDS, di ba? Maalala nyo, binanatan rin nito si PRRD nung kapanahon pa ni PRRD. Hindi po ito siya DDS, kaya eto, pakinggan po natin. Maaaring naging kakampi ito ng mga dilawan nung kapanahon pa ni PRRD. Pero ngayon, tingnan nyo isa na po sa mga sumisita sa ating gobyerno. Hindi naman ibig sabihin na sumisita di ba? Kalaban na or kakampi na. Eto mga kababayan, pakinggan po natin. Legislation na siyang pinangungunahan naman ng minority leader na si Senator Risa Hontiveros. Napansin ng marami sa ating mga kababayan na sa lahat ng tila akusasyon kay Pastor Apollo Kibuloy ay tila may ibang pinatutunguhan ng nasabing pagdinig. Dahil sa dinami-dami ng mga akusasyon laban dito, ni isa ay wala silang napatunayan at napaka-obvious di umano na gusto lamang itong ipahiya sa national TV. At maging ang TV host, news anchor na si Ted Filon hindi napigilang mag-react sa ginagawang pagdinig ng Senado kay Pastor Apollo Kibuloy. Pagtatanong pa ni Ted Filon, ano nga bang batas ang ginagawa dito sa pag-iimbestiga ni Senator Risa Hontiveros kay Pastor Apollo Kibuloy? Hindi yung tila napakarami parang pinagdaanan ng nasabing hearing at tila ginawa parang national issue at dapat raw ay pumunta sila sa korte at sinamahan itong magsampa ng kaso. At dito patunayan kung sino ang nagsasabi ng buong katotohanan. Senator Risa Hontiveros, ano ba ang inyong pinupuntirya dito ng mga batas kung meron man to justify the continuous hearing of this particular case? Right? Opo. Kasi para ho pabulaanan yung iba na hindi you're going to persecute Pastor Apollo Kibuloy. Wala kayong intensyon kundi pahiyain siya. Wala kayong intensyon kung hindi siraan siya. Hindi ba di ba anointed? Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang natuwa dahil sa walang takot na pagsabi nito sa pulso ng bayan at pinatunayan nito na wala itong pinapanigan. Gusto ko ring mabigyan ng hustisya kung totoo man na may pang-aabuso, pero dapat sa korte nyo dalhin ang kaso dahil dyan sa Senado ginagawa nyo lang pa-famous dahil sa sarili nyo. So yan mga kababayan, baka sabihin naman itong mga alipores nila, na bayaran itong si Ted Filon. Nako, isa po ito sa mga bumabatikos dati kay PRRD. Pero wala tayong magagawa kung ganyan po ang mga pag-iisip nila, Kasi pag against ka ngayon sa gobyerno, sasabihin nila bayaran ka. 'Di ba? Bayaran. Ganyan talaga yan. Baka nire-reverse psychology nyo lang. Diba?
yung interes sa politika. High Court naman, bakit sa Senado pa gusto ni Hontiveros ipa-investigate? Politics na naman ba ito? Ano ba talaga ang trabaho ng Senado? Tanong ko lang po, katagal-tagal na pala niyan, parang hindi pa yata ako niyan pinanganak. Bakit ngayon lang yan pinagdidiinan? Salamat po Sir Ted Filon at nakita nyo rin po ang masamang hangarin ni Hontiveros. Ang lahat ng ginagawa niya ay bumabalik din sa kanya. Pagpalain pa po kayo lalo ng Panginoon. Sa tagalan newscaster ni Ted Filon, now lang siya nakapagsalita ng tama. Mabuhay ka Sir Ted Filon, yan ang tama. Agoy Risa Hontiveros, pati mga kilalang tao napansin na hindi maganda ang paraan ng iyong pagdinig kay Pastor. Baka dapat may pumuna na sa kanya para mabigyan ng tamang paglilitis kay Pastor Kibuloy. Kasi parang sumobra na, hindi pa natatapos ang paglilitis ay hinatulan niya na. Grabe ka talaga Risa, inuna mo pa si Kibuloy kaysa mga mahal na bilihin ng Pilipinas. Ginawa mo pang korte ang Senado, sobrang pangbababoy yan sa batas natin. Tandaan mo Risa, hindi ka korte kung makapangusga ka parang hinatulan mo na si Kibuloy. Ayan tuloy, nilaglag ka tuloy ni Ted Filon. Nabulabog tuloy mga kabulastugan mo dyan sa Senado. Hoy Risa, unahin mo muna ang kaso mo sa PhilHealth. Nasaan ang pera ng PhilHealth na ginamit mo umano sa pagpapaganda? Grabe ka, dapat buksan yung PhilHealth mo muli sa Senado para magkaalaman na. Kahit ano pang gawin mo dyan sa Senado, kahit kumuha ka pa ng mga scripted at mga bayad na testigo umano, bilang na lang ang maniniwala sa'yo. Karamihan mga dilawang kakampi mo. Huwag mo na kaming bulahin Risa, wala na kaming tiwala sa'yo. Ang galing mong magtanim ng witness, katulad ng ginawa mo sa Parmali, nabulabog ka tuloy. Kaya Sir Ted Filon, banatan mo araw-araw yan, PhilHealth Queen, at sabunin mo para matauhan at manahimik na. Dapat bumaba na lang yan sa pwesto. Sayang lang ang pera ng bayan sa hearing na yan. Ang galing ni Ted Filon, nasa poll si Senator Risa. Bakit kasi focus na focus siya kay Pastor Kibuloy? Nahahalata tuloy na may iba siyang balak bukod sa aid of legislation. Kasi bakit ngayon pa nila ito ginawa? According sa witness, matagal na itong ginawa ni Pastor sa pang-aabuso. Ang timing naman na sa panahon pa ni Sara Duterte, na alam naman nating may tensyon sa kanilang pagitan. At dati pa namang senadora si Risa Hontiveros, sana noon pa nila ito ginawa para hindi na dumami ang biktima kung totoo. Magandang araw mga kaibigan. Ito po, good news. Unti-unti nang nagigising ang mga journalist sa mainstream media sa kabalastugan sa pagmamalabis ng mga tao sa likod ng bagong Pilipinas. Okay? Isa na ito si Ted Filon. Nako, merong viral ngayon na video sa TikTok. Ako, itong si Ted Filon, meron siyang pinompost na panata. Ito, reaction niya siguro sa bagong Pilipinas hymn at panata ng bagong Pilipinas na pinipilit ng gobyernong ito na ipakanta, ipa-recite sa mga Pilipino, sa gobyerno, yung government employees. Nako, ang ganda nitong kinompose ni Ted Filon. Title niya is Panata ng Nambubudol sa Pilipino. Okay, ito yung TikTok. I-play ko lang ha. Nambubudol sa Pilipino. Panata. Bilang Pilipino, magiging mapagbantay ako sa ginagawang pagnanakaw ng mga taong gobyerno sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, isisiwalat ko ng buong tapang at may dangal ang katiwalian at pagmamanabis ng mga taong nagpapanggap na mga lingkod bayan. Bilang Pilipino, iaalay ko ang aking lakas, talino at kakayahan sa pagmumulat sa kaisipan ng mga dukhang pinagmamalabisan at nililinlang ng mga taong nasa likod umano na sinasabing bagong Pilipinas. Bilang mga Pilipino, magkaisa tayo sa paggising sa lahat ng mga nabudol at bilang mga Pilipino na nagmamalasakit sa kalagayan ng mga nagdarahop na mga maralita nating kababayan, sabay-sabay tayong sisigaw na may buong tapang sa mga kabulastugan ng mga opisyal ng bayan. Sabay-sabay tayong sisigaw ng sambayanan. Okay, palakpak naman dyan. Ano, gusto niyong ulitin? Ngayon, ito naman ang Ulitin natin. laban sa mga nambubudol sa Pilipino.
nakapagbantay ako sa ginagawang pagkanakaw ng mga taong gobyerno sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, isisiwalat ko ng buong tapang at may dangal ang katiwalian at pagmamanabis ng mga taong nagpapanggap na mga lingkod bayan. Bilang Pilipino, iaalay ko ang aking lakas, talino at kakayahan sa pagmumulat sa kaisipan ng mga tukhang pinagmamalabisan at nililinlang ng mga taong nasa likod umano na sinasabing bagong Pilipinas. Bilang mga Pilipino, magkaisa tayo sa paggising sa lahat ng mga nabudol at bilang mga Pilipino na nagmamalasakit sa kalagayan ng mga nagdarahop na mga maralita nating kababayan, sabay-sabay tayong sisigaw na may buong tapang sa mga kabulastugan ng mga opisyal ng bayan. Sabay-sabay tayong sisigaw ng sambayanan. So yan mga kababayan, palakpakan po natin si Sir Ted Filon. Yan ha. Oh. Ha? Oha, oha. Ano kayo ngayon? Hindi lang tayo mga kababayan, hindi lang yung mga vloggers, no, yung mga nakakakita, pati mainstream media, nakikita na rin, no, yung mga ginagawa ng ating gobyerno. Sinasabi nilang bagong Pilipinas. Oh, sa bagay, nagbago nga talagang Pilipinas at wala tayong ano doon, di ba? Wala tayong masasabi. Ha? Ang hirap lang mga kababayan, instead na pataas, no, mayroong progreso ang pagbabago. Dalawa kasi ang klase ng pagbabago mga kababayan eh. Pwedeng in progressive, no? May progreso, may progress, yan. At pabagsak din, may din pabagsak, may pataas, di ba? Oh, ano, sa palagay niyo po ba yung bagong Pilipinas na sinasabi nila ngayon, pataas ba or pababa? O, umpisahan po natin sa value ng piso. Ray ko po. Oh, yung mga investor na ano na, nagsilabasan na. O, bakit? Natatakot na yata eh. Ha? Natatakot na yata sa maaaring mangyari sa Pilipinas. Mga kababayan, eto na ba ang bagong Pilipinas? Bago na nga talagang Pilipinas. No? Mahal na mga bilihin. At medyo gumagamit ng yung nangyari sa sa Davao City mga kababayan. Yung nangyayari sa mga Duterte, ba? Oh. Kaya nga mga kaibigan natin, magtataka ka kung bakit, di ba, pamilya Duterte ang nakafocus sila. Instead na dito, pasayahin muna natin yung kasi simula lang naupo, hindi pa sumaya ang taong bayan. Aba, ano po yung ibig sabihin na hindi pa sumaya? Ikaw ngayon, masaya ka ba? Sa nangyayari ngayon, mga kababayan, kung talagang sinubaybayan mo, no? Yung kanilang simula ng kanilang pag-upo hanggang ngayon. Sa bagay, mga kababayan, sino pa ba ang makakapag-isip ng mga ganyan? Ngayon, syempre, ang iisipin ng isang normal na Pilipino, normal na tao, yung ano lang talaga, no? Yung makasurvive, di ba? Kaya mawawala sa isip mo yung mga, pakialam ko dyan sa mga national issue na yan, pakialam ko dyan sa mga, pero hindi po nila alam, yun po yung dahilan kung bakit sila naghihirap. Diba? Yun po yung dahilan kung bakit mahal yung mga bilihin. Kung bakit ganito ang nangyayari, diba? Sa ating bansa. Kasi nga po, hirap ng buhay ngayon. Iisipin pa ba yun? Ang isipin ko na, siyempre kung ako, isipin ko na lang, makabila ako ng bigas mamayang hapon, para bukas, may tanghalian, may agahan, may tanghalian, may pang, diba? O, yun lang po, para makasurvive everyday. Sa palagay niyo po ba, may pakialam ang taong bayan sa nangyayaring gulo dyan sa WPS? Kung gutom ang kanig, kung, di ba, kumakalam ang kanilang sikmura, hindi na po nila iintindihin yan. Di ba? Hindi na po nila iintindihin yan na gera-gera. Importante po, makapag-survive. Buti na lang at na may journalist. Ito, pang ano natin to,
pang tanlaban, no? Diyan kay Mike Abe. Yan. O dapat nagsasagutan ng mga di ba? Sir Ted Filon, yun nga lang mga kababayan, kung papatulan ba ni Sir Ted Filon itong si Mike Abe, di ba? Palagay ko hindi hindi ito papatulan, kaya si ano na lang si Jay na lang, si Jay Guevara na lang talaga ang dapat pumatol diyan kay Mike Abe. Diba? Ang ganda ng nila may series na silang sasagutan sila, di ba? Okay, congratulations sa inyo. Yan, nanonood rin po kasi ako kay Jay Guevara. Jay Guevara ba 'yon, mga kababayan? Correct me if I'm wrong, mga kababayan, ha? I think nanonood rin kayo doon kay Jay Guevara. Yan, mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, komento or kritisismo sa video ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong opinion patungkol dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng na-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.